Bilang isang Kristiyanong mamamayan, tayong mga Pilipino ay may iba't ibang klase ng relihiyon. Ilan sa atin ay Katoliko, born again, Iglesia ni Cristo, mga Muslim, at iba pa. Ngunit, marami sa atin ay hindi pamilyar sa relihiyon na Hare Krishna. Marahil ang iba sa atin ay nangangamba na tuklasin ang tradisyon ng ibang relihiyon sapagkat takot silang manghikayat nito. Kaya't samahan nyo kaming maglakbay patungo sa kaalaman at tuklasin natin ang kultura na mayroon ang mga Hare Krishna. Sa Barangay Limao, Calauan, Laguna, matatagpuan ang isa sa mga templo nila. Magandang umaga po, narito po tayo ngayon sa Alamir City kung saan pupunta na tayo sa templo ng Hare Krishna. Aalamin natin kung ano ba paano ba sila nabubuhay, kung paano ba paano sila kumain, paano ang libangan nila. Ayun, alamin natin mamaya. Ang Hare Krishna ay isang asosasyon na naniniwala sa reincarnation of God Krishna. Ang paniniwala kay Krishna ay nagmula pa sa tradisyonal na relihiyon sa India, ang Hinduism noong 800 BC. Krishna was sent to earth to fight evil 5,000 years ago. Ang ibig sabihin ng Hare ay energy of God. Ang Krishna naman ay all-attractive person. At ang Rama naman ay source of pleasure. Si Srila Prabhupada ang nagtatag ng Hare Krishna. Siya ay isang guru na ang misyon ay palawakin ng Krishna consciousness sa buong mundo. Sa panahon niya, na itatag ang International Society of Krishna Consciousness o itinatawag na ISKCON. Ito ang malawakang samahan ng Hare Krishna movement. Good morning po. Hi po. Opo. Sa aming pagdating sa templo, naramdaman agad namin ang mainit nilang pagtanggap. Bilang pagsalubong nila sa amin, binigyan kami ng tig-iisang patak ng gatas sa palad at saka maghuhugas ng kamay. Sa pagbati sa mga deities, ang pagdapa sa templo ay tanda ng paghingi ng permiso sa pagpasok sa kanyang kaharian, na kahit ang isang bata ay nakasanayan ng gawin ito. Papunta na po kami ngayon sa amin. Tutuluyan niya yung araw na po. Ano po, diretso na tayo. Si Radha naman ang umalalay sa amin simula pa lamang. Naging miyembro siya ng samahan noong siya ay nasa kolehiyo pa lamang. Dinala niya kami patungo sa aming tutulugan at dito magkahiwalay ang kubo na lalaki at babae dahil mahigpit na ipinagbabawal na magkasama sa iisang silid. Ang mga dedikadong tagasunod ni Krishna ay tinatawag na mga deboto. Ang mga sinumang miyembro ng Hare Krishna ay kailangang i-chant ang pangalan ng Diyos, Krishna, Rama at Hare. Mayroon silang kanya-kanyang japamala beads na maikukumpara sa rosaryo ng mga Katoliko. Ito ay binubuo ng 108 beads na gabay nila upang makapag-chant ng 16 na beses sa loob ng isang araw, o may kabuuang humigit kumulang sa 1,700 rounds. Ang beads na ito ay nagmula pa sa paboritong halaman ni Krishna, ang tulasi or holy basil. Maging sa pagpapatulog ng sanggol, ito din ang kantang ginagamit nila. Kaya kahit ang mga bata ay may mataas na pagpapahalaga at respeto kay Krishna. Sa 2 araw naming pamamalagi dito, naranasan din namin ang mag-chant sa umaga, sa tanghali at sa gabi. Good morning. Mag-start na po yung morning session po, 4 a.m.
Tinuruan kami ng tamang pagsuot ng sari ni Manjula Devi Dasi. Dhoti, kasuotan ng kalalakihan. Ang kanilang kasuotan ay naiiba sa ating pananamit. Ito ay upang mapanatili nila ang kultura ng mga Indiano. Sari, kasuotan ng kababaihan, kung saan nababalot ang kanilang katawan mula ulo hanggang paa, na nagpapakita na ang kababaihan ay kagalang-galang at nirirespeto. Gupit ng kalalakihan. Kung inyong mapapansin, ang mga kalalakihan ay may natitirang buhok sa gitna ng ulo. Ito ay sumisimbolo na sila ay naiiba sa filosofiya ng mga monghe. Yung hair daw ng wife ay yung life ng husband. So, if you're going to take care of your hair para make it long, yung buhay ng... Tsaka, dapat lagi siya naka-fix. Kasi katulad ng sabi ko kanina, regarding dun sa chastity, kapag long hair ka, tapos naka-fix siya. Isa pa rin yung example ng pagiging. Tilak, gawa sa uri ng clay. Meron din silang guhit sa noo, braso, at iba pang parte ng katawan. Ito ay tinatawag na tilak. Ang tilak ay gawa sa ilang uri ng clay na nagmula pa sa banal na ilog sa India. This signifies that we anoint the body as a temple of God. So, hindi lang siya sa forehead, meron din siya sa body. Sa front, sa back, sa side, saka sa forehead. At bawat tilak may particular na, may specific mantra na tingnan namin pangalan din ni God. So this signifies that the body is a temple of God. And I am a servant. This is Vishnu. And this is Tulsi. Ito, Vishnu, this is Tulsi. So we are servants of Vishnu, Vaishnava. Naglagay rin kami ng tila to always remind us that we are servants of God. Kaya saan kami magpunta. To become a servant of God doesn't just mean na siya lang ang kasasabihan mo. To serve God means to serve those whom God loves. So to serve also yung mga tao kasi God loves everyone. So pinagsisilbihan din namin lahat. Hindi lang yung God. Yung Put, okay na yan. From here, yung ilalagyan ko. You watch and then I'll let you put on your own hand. Ngunit hindi lamang ito ang kailangan upang pagsilbihan si Krishna. Sila ay mga vegetarian at mahigpit na ipinagbabawal sa kanila ang pagkain ng kahit anong klase ng karne. Kaya naman, tinuruan nila kaming maghanda ng mga pagkain mula sa gulay, halaman at mga bulaklak na karaniwang makikita sa kanilang organic farm. At isa sa pinagbabawal sa kanila ang pag-inom ng kahit na anong klase ng alak. Matapos kaming turuang magluto, kami naman ang nagsagawa para sa aming hapunan. So, yan, because again, another reason, number 3 is the karma. Another reason is karma. When you take one's life, it will also go back. Tuwing linggo, nananalangin sila sa pamamagitan ng pagkanta at pagsayaw ng halos buong maghapon.
Iniimbitahan nila ang mga taong tagalabas na bumisita sa templo tuwing linggo. Naghahanda sila ng libreng pagkain at ang lahat ng klase ng relihiyon ay tinatanggap nila. Ang pagbibigay ng libreng pagkain sa mga bisita ay mahalaga sa kanila sapagkat ito ay nagpapakita ng tagumpay ng kanilang komunidad. We're not against Christians. Hindi kami against sa kahit anong religion or so. Kasi non-sectarian na kami. So, non-sectarian, ibig sabihin, wala kaming sinisino. Walang discrimination. Walang, Iglesia ni Cristo ka, I don't belong here. Everybody's welcome. Belongs to Him. And because my life and soul belongs to Him, my only function in life is to serve Him with love and devotion. All of us, soul tayo pare-pare. Part and parcel tayo. Usually, sabi nga nila, yung encounter daw ng Krishna consciousness is not accidental. It's something that you gain. Parang, kasi ba we believe in karma and reincarnation. So, it's something that's parang destined for you from your past activity, from your past life. You wanna develop, you wanna love God. Look for those people who in love with God. That's it. Then, somehow. Sa aming malugod na pagkilala sa mga deboto, inialay na nila ang kanilang buhay sa pagsisilbi kay Lord Krishna. Si Krishna ay magbibigay ng walang hangganang kaligayahan. Kahit sa unang beses namin dito, hindi nila kami itinuring na iba, bagkus isang pamilya. Iba-iba man ang kinagisnan nating relihiyon, iisa pa rin ang ating Diyos na sinasamba. Ang pagkakaiba nga lamang ay ang pagkilala at pagpapahalaga. Ang Diyos na siyang lumikha, naglalang at nagligtas sa ating mga kasalanan. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama,